Wala talaga mga minamahal. Ganon, no? Boo! Wala talaga. Wala sa ayos. Walang modo. Itong si Sara Duterte. So, ngayon nga po mga minamahal, umattend si Fiona. Dito nga po sa naganap na budget hearing. At iba po yung inaasahan ko eh. 'Di ba a-attend siya para ipaliwanag. May dala siyang mga bombshell, mga pasabog, yung kaya niya nang i-defend. Yung budget niya, saan ginamit, yung mga disallowances na nakita, ng COA. So, yun po yung ina-expect kong mga minamahal, yung dadating siya na meron siyang pasabog. 'Di ba? Ngunit, pumunta si Sara Duterte sa budget hearing para magmukhang maangas na naman. Magmukhang matapang. Magmukhang above the law. Kasi mga minamahal, ang sabi niya, wala naman, talaga nga namang pinatunayan niya na wala daw pong disallowances. Kahit nakikita naman po na meron kasi hindi niya nga kayang ipaliwanag yung budget niya, di ba? So ngayon nga po guys, pinapatunayan niya, dinidiin niya on point na wala naman daw talagang disallowances. Ang ginagawa daw sa kanya is politicizing. Pinopolitika daw po itong si Sara Duterte kasi alam daw po ng iba na baka daw po ay siya ay tumakbo. So, she is a threat, mga minamahal, sa mga nandyan sa Congress. So, alam nyo, natawa nga ako nung napanood ko tong ni Sara Duterte kasi ang ginagawa niya parang acting like a victim. Parang biktima siya dito. Lahat daw po ng ginagawa na ginagawa daw po sa kanya mga minamahal. Hindi naman daw po 'yun sa ukol sa budget hearing. Kumbaga, sinisira po ang kanyang reputation. Sinisira daw po ang kanyang sarili. Walastik naman tong si Sara Duterte. Bakit ka namin kailangang sirain? Ha? Mga minamahal, sinisira daw po itong si Sara Duterte, yung kanyang image, dinidiscredit, ano pa ba yung tawag doon? Pinopolitika, basta sinisira daw ang image niya doon sa budget hearing. Where in fact, paano namin sisirain ay matagal na kayong sira, mga minamahal. O hindi ka namin kailangang sirain, VP Sara, hindi ka po namin talagang kailangang sirain pa dahil unang-una, sirang-sira ka na. Kayo na mismong sumisira sa image ninyo. So, hindi na namin kailangang sirain ka dahil in the first place, sirang-sira ka na. At para saan pa nasirain ka namin? Ha, para saan pa? Para sirain ka namin. Ikaw na mismo sumisira sa sarili mo. O katulad ngayon, 'di ba? Pumunta ka doon na imbes sana may dala ka sanang, magandang balita o na kaya mo nang i-defend yung budget mo, bakit tinapyasan? Yung mga ganyan, 'di ba? Yan yung inaasahan ko na gagawin at sasabihin mo. Kaso hindi ko naman po mga minamahal, hindi ko talaga to inaasahan yung naging speech ni Sara Duterte na kung saan pinamukha niya na wala daw pong disallowances, wala daw pong misuse funds. Bagkus ang totoo dito ay pinopolitika daw po siya. Yan daw po yung totoo. Pinopolitika daw po itong si Sara Duterte at sinisira daw po ang kanyang pangalan. Bakit hindi na lang daw po mag-focus sa totoong issue? Yung issue ng kagutuman, yung issue ng yung sa flood control. Bakit hindi na lang daw po mag-focus doon? Yung issue sa terorismo, yung issue sa sa illegal na droga. Bakit hindi daw po doon mag-focus yung bansang Pilipinas, lalo pa sa kahirapan? Bakit daw sa kanya nagfo-focus? Hindi naman, mga minamahal, budget hearing yun. Malamang nakafocus yun sa'yo. Nakafocus yung usapin sa budget kasi budget hearing yun. Alam nga naman, budget hearing yun, tapos pag-uusapan doon yung about sa terrorism, about kay Kibuloy, budget hearing yun Minsan talaga mga minamahal, yung utak ni Sara Duterte hindi pinapagana, no? Alam nga naman sa budget hearing, ang pag-usapan doon ay yung mga hindi naman sakop ng budget hearing na mga usapin. Alam nga naman budget hearing mo, tapos pag-uusapan natin, bakit nakulong si Kibuloy? Tingnan nyo mga minamahal, utak ka talaga itong si Sara Duterte. O ngayon, panoodin natin to, itong kanya mga pinagsasasabi. We have not done anything wrong. There is no misuse of funds. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit
And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. In relation to this, may I just say that I take notice of the opening speeches and nasabi doon, there is a determination of misfeasance, nonfeasance, and malfeasance. And those are cases that should properly be taken in the courts of law. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. Mga minamahal ng bintang pa. So yung nangyayari daw po ngayon is well-funded and political attack. Bakit ka namin naatakihin? Ikaw lang yung palaging nagsasabi na inaatake ka kahit hindi ka naman inaatake. Ikaw lang yung palaging nagsasabi na inaatake ka. Sino bang umaatake sa'yo? Yung pinag-uusapan doon, pang-aatake ba yung pagsasabi ng totoo? Pang-aatake ba yung pagtatanong sa'yo? O kung saan mo ginastos yung 10 million, para saan yung 10 million books na yun, ikaw yung author, tapos ipapagastos mo sa Pilipino, yung disallowances yung 73 million, yung hindi tamang paggasta ng 125 million, yung paghingi mo ng 2 billion budget na hindi mo naman kayang i-defend kung para saan gagamitin. Diba? Political attacks ba yun? They are just asking. Kasi ang laki ng budget na hinihingi mo. Tingnan nyo, si former Vice President Leni Robredo, 5 to 6 nga lang yung budget niyan palagi. 500 million to 600 million lang yung budget niyan, and yet very productive. Kasi mga minamahal, itong si Sara Duterte, may mga satellite offices. Alam nyo, pwedeng maging free ads campaign niya na yan, mga minamahal. Yung mga offices niya sa bawat lugar, pwede niya yung gawing ad campaign. Campaign, mga minamahal, for the next election. Kasi di ba may mga offices na siya doon, mga minamahal, ini-stable niya para magamit niya yun. Kampanya para sa kanya. So ngayon, natin napresan yung budget niya, mababawasan din yung mga satellite offices niyan, mga minamahal. So yung punto kasi natin dito, ipaliwanag mo yung budget na hinihingi mo. Diba? Hindi yung political attacks. Kasi pag political attacks, katulad ng ginawa mo. Diba? Ano yung ginawa mo kay Senator Risa Ontiveros? Hindi ko alam bakit ganito yung attitude ng ating na tinulungan ko naman to. Tapos yung kay Franz Castro, bakit nagsasalita dito yung convicted child, blah blah blah. Diba? Yun yung political attacks. Wala sa hulog yung mga pinagsasasabi mo. Not unlike sa mga tinatanong ng mga kongresista, para saan to? Ano yung budget na to? Ipaliwanag mo to. Bakit ganito kalaki? Political attacks ba yung pagtatanong? Budget hearing yun Mga minamahal, ano talaga to? May sinto-sinto, nakakainis. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. Tingnan nyo. Ang baboy, no? Lahat ng daw to ay dinidiscredit yung kanyang pangalan, political attacks, kasi in the future, baka daw tumakbo siya. Naku, Diyos ko naman, Sara Duterte. Kahit tumakbo ka pa, walang threat sa'yo. Walang natatakot sa'yo. Go ahead, tumakbo ka. Walang natatakot sa'yo. Kung ano-ano yung pinagsasabi mo, nakakaloka naman tong babaeng to. Ay, naku, Diyos ko po. Okay, continue tayo. I have publicly stated my reasons as to why I've chosen not to defend the OVP's budget proposal for 2025. I have narrated the issues I encountered in previous years, which can easily be confirmed by looking at the NEP, the GAP, and the GAA for fiscal years 2023 and 2024. Further, I have even shared the drama that transpired last year regarding the confidential funds. Hence, just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. I am not asking for any special treatment.
nor am I asking you to uphold any tradition. There is no disrespect. All I am saying is... Wait lang, binanggit niya. Tradition. Kagaya ng sinabi ni Marcoleta, okay, yung time-honored tradition. Kasi pag hindi daw yun pagrespeto sa kanya, parang kawalan daw po yun ng respeto. Yung hindi natin pagsunod sa time-honored tradition. Mga minamahal, yung time-honored tradition na yan, much better and applicable sana yan kung yung budget na hinihingi mo ay makatuwiran. I-apply natin yung time-honored tradition na hindi ka tatanungin. Kaso, mga minamahal, napakalaki po ng pondo na hinihingi niya. 2 billion yun. 2 billion, mga minamahal. Tapos mag-a-ask siya ng time-honored tradition. Asaan yung accountability doon? Asaan yung transparency doon? We are just a taxpayer. We are taxpayer. Pera namin yung hinihingi mo. Kailangan naming malaman kung saan mo gagamitin yung budget, yung pondo. Kasi yung time-honored tradition, mga minamahal, ibig sabihin dyan, yung igagrant na lang agad, yung hindi natatanungin, ano ka, presidente? Walang executive secretary yung Office of the Vice President. Ang Office of the President, may ES yan. Kapag may budget hearing nga, mga minamahal, nandun yung ES eh. Diba? Nandoon yung ES. Oh. Tapos ikaw? Diyos ko naman. Hindi to hindi to makatarungan. Hindi mo na nga nirerespeto yung mga co-equal branches. Hindi mo pa nirespeto ang pera ng taong bayan. Boob. That you have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. Ang ginagawa ko lamang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms. Defensive yarn. No, hindi daw siya namumulitika, hindi daw siya kakandidato. Sino ba nagsabing kakandidato ka in the first place? Sino ba yung nagsabing namumulitika ka in the first place? Para siyang si Bato de la Rosa. Nung binanggit ni Alice Go na mayroong isang former PNP chief, 'di ba? Na involved sa pagtakas nila. Si Bato de la Rosa, kumaripas dalagan. Mga minamahal doon sa Senado at dinefend niya yung sarili niya na sino yon? Baka mamaya may lumabas na script na yung former PNP na yon ay ako yung yung tinutukoy. Mga minamahal. Alam niyo, natatawa talaga ako dito sa ginagawa ni Sara Duterte kasi hindi ko lubos ma-explain na bakit aabot siya sa ganyang klaseng punto. Diba na hindi daw siya namumulitika, sasabihin niya yung ganun, na in the first place, tinatanong ba namin kung namumulitika ka? Diba? Okay, nawala tayo. Ito, i-play natin. Ulit. Na trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. Sinabi ko na noon, at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. Ang totoong problema ng bayan ay kagutuman, kahirapan, illegal na droga, kriminalidad, terorismo, hindi na sapat na healthcare, kalidad ng edukasyon, kawalan ng plano ng infrastruktura para sa disasters, at marami pang iba. So, inflation. Sa madaling sabi, inflation. Magkano ba yung dollar ngayon? Mga minamahal yung dollar, di ba? Sa panahon nila, 59 pesos. Tingnan nyo ngayon kung magkano yung dollar. Bumaba yung piso. Yung halaga ng piso, 55. Diba? Hindi mo ba nakikita yung improvement ng ating ekonomiya, Sarah? Ha? Hindi mo ba nakikita yun? Yung pagsugpo sa droga, totoong war on drugs, hindi mo ba nakikita yun? Yung pagpapahalaga sa mga health workers, hindi mo ba nakikita yun? Yung pamimigay ng samot-saring ayuda kahit band-aid. Mga minamahal, hindi mo ba nakikita yun? Ha? Sarah? Diyos ko po. So, you may try to destroy me,
You can skin me alive and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Shukran. Okay. Yan. Mga minamahal. Defensive yarn? So, madaling sabi, bakit defensive? Bakit naman ganon, Sarah? Hindi umattend ka dyan, iba yung ina-expect namin na magiging sagot mo. Ay, pinulutan mo pa yung kongreso Imbis na sagutin mo na lang, nag-request ka pa ng time-honored tradition, pinopolitika ka, kung ano-ano yung pinagsasabi mo, bakit hindi na lang tayo mag-stick sa budget na hinihingi mo? Diba? Yung allocation ng budget, saan mo gagamitin? Very simple naman mga minamahal kung meron talagang paggagamitan. Tinatanong ka lang, pinopolitika ka agad. Yan yung sabi mo Mga minamahal, masama yung magtanong kay Sara Duterte. Kasi pag tinanong nyo siya, sasabihin niya, pinopolitika siya. Ganun po, kababaw mag-isip yung, immature na VP natin. Diba? Tingnan nyo, utak talaga may ubo. So anyway, mga minamahal, yun po. Nagpakita pero maangas pa din, no? So, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.